Okay, magandang hapon. Magandang araw po. Pakinggan nga natin isang vlogger na ito, ano. Ako hindi ako dito pero kasi yung bibig nito out of control. Pero okay lang kanya-kanya naman ng yung mga vlogger kasi kanya-kanya ng vlog. Yung nga lang, hindi niya makontrol ang bibig niya kung minsan na nakapagmumura siya. Yun lang ang hindi ko masyadong porsonada. Kasi lahat ng tao, nilikha ng Diyos. So wala tayong karapatan na murahin ng ating kapwa-tao kasi Diyos ang lumikha niyan. Kapag minura mo ang kapwa-tao mo, minura mo yung gumawa sa kanya. Yan ang nakalagay sa Kawikahan 14:21 at Kawikahan 14:31 ng Biblia. Pero itong estilo niya, sige, pakinggan ninyo. Pakinggan nyo po na. Okay. Siyempre, nandito na naman ako at ito, basahin natin ang sinabi ni Congressman Atyong. Sabi niya rito, let evidence speak. If there is none, then stop harassing people in the court of public opinion. He said, our country deserves sober debate, not sarsuela. Walang kasinungalingan, walang bulahan. Anyway guys, nasabi niya ang salitang ito sapagkat alam naman natin at hindi ko na pa kailangan mag-post pa, no? Hindi ko na kailangan i-post pa itong mga pinagsasabi ni Mangga. About dito, syempre, kila Congressman Martin sa Blue Ribbon Committee. Sinasabi niya, bakit daw si Romualdez, hindi iniimbestigahan na ganyan. Kumbaga, ang dami niyang mga inarte at mga pinagsasasabi, mga puna, nitong si Mangga. Siyempre, ganyan talaga pag nabubulok. Pero sinoplak-soplak siya ni Ping Lacson, di ba nga? So, maliwanag ang sinabi ni Ping Lacson na, paano mo namang i-imbestigahan? Paano mo namang ididiin kung wala namang ebidensya? Yung isa-isa nilang testigong si Gutesa, nawawala pa. So, imagine, Mangga. Alam nyo na siguro yun. Mangga. Alam nyo na yun, ano? Di ba yung mangga ganyan, no? Hindi naman. Tapos, Laway siguro. Pero yung public tuloy. Paano mo namang ididiin kung wala namang ebidensya? Yung isa-isa nilang testigong si Gutesa, nawawala pa. Tapos nambibintang pa sila. Na kesyo tinakot na raw ng administrasyon, tinakot na ni Lacson, at kung ano-anong mga kwento. In short, itong si Mangga, itong mga ebidensya laban kay Martin Romualdez ay puro chismis. Di ba nga, puro sarsuela. Sabi nga ni Congressman Ortega, di ba? Maglabas kayo ng ebidensya. Idemanda ninyo. Labas kayo ng ebidensya, para makita natin, hindi yan puro kayo chismis. Isipin mo, paniniwalaan nyo ba naman si Gutesa? Isang beses lang na pumunta sa Senado, tapos ayaw nang pumunta uli. Tapos napatunayan pa na fake ang kanyang mga affidavit. Tapos yun lang, wala nang iba. Tapos yung pinagsasabi nitong si na hindi naman under oath, si Saldiño. Hindi ba puro kapalpakan? Kaya itong si Mangga, wala itong ibang alam kundi chismis. So, yung Gutesa po, yung sinasabing Marin, yun ay dala ni Mike Defensor yun. Kaya
Hindi nila expect na magiging testigos po yun. Sabi nga ni Ping Lacson, so pinagbigyan ko na. Kumbaga, sa rules pala sa Senate, pagka meron ka palang star witness, kailangan 2 days pa lang sabihin mo, meron kang star witness para may ano nila. Siya hindi at Timano dinala na sa Senado. Sinalo naman ni Marcoleta na isang member ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Yumao Felix Manalo Isagon na Antikristo na kampo ni Satanas. Bakit po Antikristo ang tawag ko doon? Kasi sa kanila si Kristo ay tao gaya natin, gaya nila. Hindi Diyos kailanman. Pero sa Biblia, si Kristo po ay Diyos bilang anak ng Diyos na buhay. Mateo chapter 16 verse 17-18. The Son of the Living God. Anak ng Diyos, di natural kung ano ang Diyos, ganun din po ang anak. Colosas 1:19, Colosas 2:9. Yan po ang Iglesia ni Cristo. Kaya sinabi kong Antikristo, natural pag Antikristo ka, kampong ka ni Satanas. Tuloy tayo. Sinalo ni Marcoleta. Kanya lang, palpak na. Naging sarswela ang Senado, nung umapil yung Budesa. At nakakatuwa, naging parang sarswela po talaga. Ay, ito si Marcoleta, magulo talaga. Magulo. Tuloy na lang. Saltinyo. Hindi ba puro kapalpakan? Kaya itong si Mangga, wala itong ibang alam kundi chismis. So, tapos siya daw ay tinatarget. Tinatarget daw, bakit daw magalit sa kanya si Lacson, no? Ang ubub lang, no? Hindi ko galit sa'yo si Lacson, Mangga. Talaga lang medyo may pagkaanga ka. Anong galit sa'yo? Ikaw nga itong maraming chismis na pinagagagawa, binabalik lang sa'yo yung chismis mo. Tapos nagmamalinis ka pa. Ikaw rin, kumbaga, nagmamalinis ka na wala kang insertion. Meron ka namang insertion. Ngayon, sasabihin mo, wishlist. Pare-pareho naman kayong wishlist yun. Kasi sa'yo, mo palang wishlist din naman ng iba yun. Tapos ikaw, nagmamalinis ka. Tapos itinitira mo sila. Pinapalabas mo na yung iba may insertion. Ano palang tawag sa'yo? Pare-parehas naman kayo. Kung wishlist yung sa'yo, wishlist din yung sila. Ngayon, bigla ka nagmamalinis. Sabihin mo, kayo natanggap ni Robin. Si Robin at si Bongo. Tigil lang kasi ang chismis. Pag may ebidensya, ilabas na lang, idemanda. Para tapos ang usap. Ang dami pang kwento eh. Ang tagal nyo na nag-chismis na ilang taon na, di ba? Ilang taon ka na bang galit kay Congressman Martin? Ang tagal na. Pero hanggang ngayon, wala ka namang mailabas na ebidensya. Hanggang ngayon, chismis. Wala kang pinagkaiba kay Mayor Magaling. Si Mayor Magaling yun. Ibang klase yun. Di ko alam kung ano yun, hari o reyna ng chismoso yun. Si Mayor Magaling. Di ba ka? Pati nga yung kita mo, basta pagdating sa mga Duterte, umiiwas siya. Pag mga Alam nga yung si Martin tsaka si Mangga sinasabi niya, sa real life, magpinsan sila. Magpinsan sila. Yung nanay ni Mangga, tsaka yung nanay ni Martin, magkapatid po. Magnanay sila. Pero, noong araw pa, nagano na yan. Si Martin di naman nagsasalita silensyo lang yan Pero ang itong si Mangga sinasabi niya, sa social media, putak ng putak yan. Putak ng putak.
binaba natin ng kanyang pinsan buo sila. Yung both nanay nila, magkapatid. Oh, siguro nahulaan nyo na yung Mangga, no? Eh, yung mayor na magaling naman. Kaya umiiwas siya kasi sa totoo lang ha, sa Duterte kasi yun eh. Kaya yung si Mayor magaling dati nasa ICI, nag-iimbestiga, tumutulong, napag-ahalata. Kaya siya mismo nag-resign. Kasi siyempre yung mga Duterte, meron kasi silang mga bawa si Pulong, 51 billion. Kita nyo? 51 billion si Pulong sa panahon ng kanyang tatay. Kaya hindi niya maano yung Duterte, si magaling na mayor, sabi niya, ni Vlogger. Sige, tuloy na tayo. Di ba ka? Pati nga yung kita mo, basta pagdating sa mga Duterte, umiiwas siya. Pag mga investigasyon at madadawit ng Duterte, iwas-iwas. Pero pag chismisan patungkol kay BBM at kay Martin Romualdez at sa mga kaalyado ng administrasyon, matik yan. Talagang Christopher Minya. Kaya tama rito si Congressman Adyong ha. So tigil-tigilan niya ba kasi kayong gusto ninyo yung tama public opinion na i-judge hindi lang si Congressman Martin pati yung iba pa na mga kaalyado ng Pangulo, even ang Pangulo sa public opinion. Kaya panay lang ang paninira ninyo. Yung problema ay kakaunti na kayo. May naniniwala pa ba rito kay Mangga bukod sa mga didilis? Okay ko didilis na. Yung mga didilis, ano pang aasahan mo dyan? Mga yan, inboard na mga ub-ub yan. Inboard na mga may sayad dyan. Kaya tigil-tigilan mo yan. Sa bagay, wag mo pala tigilan niya, Mangga. Total, may mga saltik lang naman naniniwala sa'yo. Tsaka huwag mong tigilan para manatiling tumatak sa isip ng tao yan. Para pag kandidato mo uli, sa bagay, hindi na yan makakatakbo ng senador kasi pang 2 terms na niya eh. So tatakbo sa ibang ibang posisyon. At least hindi malilimutan ng mga pinagagawa mo. Pinagagawa mong katraydoran sa bayan. Pinagagawa mong mga paninira, no? Wala ka nang alam kundi ang magmalinis. Higit sa lahat, yung ang pagtatanggol mo sa iyong anak-anakan. Magtatanong kayo, sino anak-anakan? Anak-anakan niya si Inday Sayad, syempre. Hindi niya best friend yun, anak-anakan niya yun. Bakit? Sikreto pa ba yan kay Pentaboy at kay Mangga? Diyos ko po, Rudy. Kaya yan ay anak-anakan niya. Ano yan? Stepmother. What the heck? Chinismis sa atin ng puting kabayo. Confirmed daw yun eh. Sabi nila, confirmed daw yun. Sabi ng puting kabayo, ha? Kaya anak-anakan niya. What the heck? Mangga talaga, masira lang si Kong Martin. Kong Martin! Balik ka na kasi, ka na uli, mag-house speaker ka na. Ang para itong si Sayad, lalong umiyak. Kasi sa tuwing, alam nyo guys, pag naging house speaker uli ito si Kong Martin, ang lakas ng iyak ni Sayad, hindi lang ni Sayad, pati ito si Mangga. At tuwang-tuwa ako, pag nakita ko ito si Manggang Bulok, umiiyak. Ang lakas ng iyak kay Sayad. Kaya abangan natin, Kong Martin, house speaker na uli. Tingnan lang natin pag inuditan nitong sila GMA na itong si Boji Kung Martin ha magpaiyak ka uli. So yun lang sa mga bobong didilis yan at mga may sayad ha, ang tatay nyo ay karton at dahil ang tatay nyo ay karton matilig yung mga bobot may sayad sapagkat may sayad laging high blood. Yan, siguro naiintindihan niyo na sino yung Mangga sinasabi niya. Yung pisang buho ni Martin.
yung pareho nilang nanay, magkapatid, at pinsan din ni Pangulong Bongbong, si Martin. Kasi yung nanay ni Bongbong, ni Pangulong Bongbong, at saka yung nanay ni Martin, magkapatid. Kaya ganun na lang po, ano. Ayun, ganyan sa politika. Yung vlogger na yun, ganyang mag-deliver yun. Sinasabi ko nga po, yung bibig niya, hindi niya kinokontrol. Hindi niya kinokontrol. Pero, pag mapapanood mo siya, tumatawa siya, nagdi-deliver siya, bumabanat siya, pero tumatawa siya. Yun naman pinabanat niya. Yun din naman na nakikita natin, napapanood natin sa social media. Ganun lang yun. Kasi hindi ka pwedeng gumawa ng invento mo. O kagaya ng sinabi ni Hajong, Congressman Hajong. Sinabi talaga ni Hajong yun. Meron siyang binabasa. Ganyan po talaga. Kailangan meron kang, ako ganyan din ako na nababasa ko rin sa social media. Kaya sinasabi ko, wala tayong political color. Yung aking sinasabi ay napapanood, napapakinggan, nababasa sa mga dyaryo, newspaper, sa social media. Iba ang technology po natin ngayon. High-tech na high-tech tayo ngayon. Lahat na lang ang galaw ng tao ngayon. Merong nakikita po lahat. Yan, kanya lang, yun hindi ko nga ano sa kanya, yung hindi niya na ewan ko kung naintindihan niya o hindi niya naintindihan itong vlogger na ito. Kapag nilalight mo ang kapwa-tao mo o minumura mo, buti kayo di siya nagmumura. Doon sa mga ibang vlog niya, malupit ang pagmumura niya. Kaya ang mga batikos ng mga tao din sa kanya, kung paano siya magmura, ganun din ibinabalik ng mga tao sa kanya. Nakikita ko po yung mga comment ng mga tao. Kasi malupit magmura eh. Bagamat sa Biblia po, bawal talaga yung magmura. Kung bababasa ninyo, okay, magbasa tayong Biblia. Unang Korinto 6:9 at saka 10. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapagkipid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nambababae, ni ang mga makiyapid sa kapwa lalaki. 10. Ni ang mga mapagtunga, magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw. Yun. Yung salitang mapagtungayaw, pagmumura po yun. Bawal talaga sa Biblia ang magmura. Mapagtungayaw. Yung mga manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Unang Korinto 6:9, ang Biblia. Sabi po ni Apostol Pablo. Kaya, pero masaya siyang nagdi-deliver. Kanya lang, siguro paraan niya lang yun. Alam niyo naman sa social media, mga vloggers, pagka may pagkakikoy ka, click ka sa mga tao. O, click ka. Ang dami niya mga follower. Ngayon ko lang nakita yun eh. Kaya binuksan ko sa YouTube. Marami siyang follower. Ganun po ang mga tao kasi. Natatandaan niyo ba nung si dating Pangulong Duterte? Pag magmura siya, minura nga ang Diyos, pumapalakpak pa ang mga tao. Nilay si Jesus, pumapalakpak pa ang mga tao. Ganun po ang mga tao kasi yung
Kumbaga, parang mababaw ang kaligayahan. Pero, huwag nating kalimutan, may utos ang Diyos. Yung sinabi ko nina, Kawikahan 14:21. Tignan nga natin dito. Ito yung Kawikahan 14:21 at saka 31. Ganito po nakalagay. Ito, 21. Siyang umaamak sa kanyang kapwa ay nagkakasala. Yan pagsasalitang hindi maganda sa kapwa. Paghamak po yan. Hinahamak mo yung kapwa mo. Sino ba may gawa sa Diyos? Ay sa kapwa mo. Hindi ba yung Diyos? Kaya kasalanan. Sa 31, anong nakalagay? Siyang pumipigati sa duka ay umahamak sa may kapal. Sa kanya. O. Kaya, wala tayong karapatan para pagsalita ng hindi maganda ang ating kapwa. Hindi. Wala kang karapatan kahit ikaw pa yung may kaya mayaman, mahirap. Hindi pwede. Kanya lang, ang Pilipino, yun nga, sabi ko pa, pag magmura nga si Duterte, tsaka sa kanyang mga pambababay, pambabastos, tuwa-tuwa ang mga tao. Ganun ang Pilipino eh. Kaya siguro, itong ibang mga vlogger, kagaya niya, kung makapag-deliver, nakatawa pa siya, pero yung bibig niya, kung ano ba yung op-op, di bobo yun. Bobo, op-op. Samantala may pangalan yung tao, tawagin mo siya mangga. Kasi yung mangga pa ganyan eh. Kaya patulis dito sa baba. Sige, hanggang dito na lamang ang ating video, ano? Ano po? Itong inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. God bless us all po. Bye.